Ang Antipolo ay isa sa sentro na dinarayo ng mga manlalakbay sa iba't ibang uri ng dako ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay idineklara ang Antipolo Cathedral bilang isa sa international shrine at kauna-unahang ito sa Pilipinas at sa Southeast Asia. At isa sa tradisyon ng simbahan ng Antipolo sa tuwing Huwebes Santo ng mahal na araw ay ang mag-alay ng lakad patungo sa banal na lugar o sa madaling salita ay alay-lakad. Ngayong taon ay susubukan kong makilahok sa taunang alay-lakad. Bagamat sa mga oras na ito ay hindi ko pa lubusang nauunawaan ang hirap at sakripisyo ng mga mamamayan na lumalahok taon-taon sa alay-lakad na ito. Dahil mag-isa nga lamang akong maglalakbay, minabuti kong gamitin ng teknolohiya upang maiwaksi ang ingay at manatili sa isip na ang paglalakbay na ito ay isang banal na gawain. At sa puntong ito ay magsisimula na ang aking paglalakbay patungo sa banal na simbahan ng Antipolo. Dito ko nakita at nakasalamuha ang iba't ibang mukha ng manlalakbay na mga namamanata ngayong Huwebes Santo. May mga madadaanang sangay ng gobyerno na nagpapaalala na maging maingat sa paglalakbay upang mapanatiling ligtas at payapa ang taunang tradisyon na ito. Panandalian nga kaming tumigil sa paglalakbay upang bigyang daan at irespeto ang trapiko sa kalsada. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay ay nakasabay ko ang isang mamang tila matagal nang namamanata sa kadahilan ng hindi siya gumagamit ng anumang sapin sa paa. Marahil isa itong paraan upang sariwain ang hirap na nararanasan ni Jesus noong siya ay nagpapakasakit upang matubos ang ating mga kasalanan. Lubha akong namangha sa paraan ng pagsasakripisyong ito dahil ngayon ko lamang nasaksihan at wari ko'y dalisay ang kanyang layunin, kaya ganun na lamang ang kanyang sakripisyo upang marating ang banal na simbahan ng mahal na Birhen ng Antipolo. Sa pagkakataon ngang ito ay nakadama na ako ng init ng kapaligiran at batid kong namamawis na ang aking katawan. Kamangha-mangha rin ang ibang mga namamanata na kasama ang kanilang mga maliliit na anak. Kahit may banta sa kalusugan ngayong kumakalat na ang pangunahing tinatamaan nito ay ang mga bata. Naranasan ko ring sumikip ang aming dinaraanan dahil sa mga sasakyang parami ng parami sa kalsada.
At sa parte nga na ito ng aming paglalakbay, kinakailangan namin makipagsiksikan sa mga dumaraan na sasakyan upang maipagpatuloy ang aming paglalakbay patungo sa mahal na Birhen ng Antipolo. Nang marating ko ang sarang kalsada, ay nakahinga ako ng maluwag sa pag-asang nalalapit na ako sa dambana ng mahal na Birhen. Kapansin-pansin namang maraming mga lokal at pribadong organisasyon ang namimigay ng libreng tubig at pagkain sa mga taong nakikibahagi sa alay lakad na ito. Ngunit bilang pakikiisa sa panatang ito ay minabuti kong hindi muna kumain at purong tubig lamang ang aking iniinom patungo sa dambana ng mahal na Birhen. Noong una ay inakala kong huli na ako sa panatang ito dahil kakaunti ang taong nakakasabay ko sa daan. Napaisip pa nga ako na sana inagahan ko para maranasan ko ang maraming kasabay sa paglalakbay. Noong marating ko ang mga bahaging ito ng paglalakbay, ay dito na ako nangamba sapagkat batid kong palusong ang kasunod na kalsadang aking tatahakin. Dito naman sa bahaging ito nag-umpisa ang istasyon ng krus para sa mga namamanatang mananalangin sa bawat istasyon hanggang makarating sa dambana ng mahal na Inang Birhen ng Antipolo. Mga bata, makakaibasa ka na dyan. Takbo kayo, takbo. Madlin yan eh. Online na lang pala yan. Ngayon dumadaan pa dyan. Online. Malapit na tayo? Ha? Lahati na tayo. Dito naman ay unti-unti ko nang nababanaag ang pagkapal ng kumpulan ng mga namamanata paakyat sa banal na lugar.
Magsisimula ng palusong ang aking daraanan at parami ng parami ang mga taong aking nakakasabay. Dadaanan natin ang oras na karaniwan natin nilalampasan lang. Di lang kasama si Jesus, ngunit kabalikat din ang mga pinili ni Jesus. Ang paghatol dayan kay Jesus sinasam Yaong susulian lang ang aming paninindigan. Magbigay ng higit pa at subukang mahalin ang mga taong sinasaktan ka. Ang yaong nagbubuhos ka na ng sarili mo. sasabihin nila na mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at mga dibdib na hindi nagpapasuso. Anong ibig sabihin?
Antipolo na. Guys, Antipolo na tayo and we made it. Kayo at ako against Antipolo. Char. Hindi ako nagpahinga. Bali, nag-refill lang ako ng water. Yun lang yung pahinga ko. Pero hindi talaga ako yung nag-rest. Kasi feeling ko mapapagod ako ng gusto kapag nag-rest ako. So, sabi ko na lang, mamaya na lang ako mag-rest after nang nakapunta ako ng simbahan. Yun lang. Papasalin niyo ang krus at maraming beses kayong makakaranas ng kamatayan. Ngunit magkakaroon din ng tagumpay ng paglakad ng bagong buhay. Huwag mo lamang itaga ito sa akin. Isulat mo ito. Lubha akong nabighani sa dami ng tao na dumalo dito sa Panata Alay Lakad 2024. Finally, we made it, guys. Ako lang to. Yeah. Noong unay hindi ako makapaniwala na nakayanang kong maglakad mag-isa dito sa Panata Alay Lakad 2024. Ngunit nung nasa loob na ako ng dambana, lubos ang pasasalamat ko sa Poong May Kapal dahil ginabayan niya ako at itinawag patungo sa kanyang dambana ngayong Huwebes Santo. Marapat na siya ay pasalamatan sa lahat ng biyayang natatamasa natin at sa sakripisyo niyang ginawa at inalay para sa ating mga kasalanan. Kahanga-hanga ang mga taong taon-taon ay namamanata sa alay lakad na ito dito sa Antipolo. Hindi biro ang pagod na hatid ng panatang ito. Pero kung nasa puso at isipan ng isang tao na ito ay isang sakripisyo upang gunitain ang paghihirap ni Kristo para lang matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Grency, at ito ang Alay Lakad 2024.